Ngayon ay Alam mo, sabi ni Banat Bay, ang ganda daw ng anak nito. Parang na-inlove si Banat Bay, baka maging magbiyenan pa kayo ha. Oo, sabi kasama, nahihiya nga ako, hindi ko na nga sana babanatan yan eh. Kaya lang, nakita ko kasi yung anak, ang ganda eh. Kasama eh, mukhang delikado ha. O sige, diretso natin to. aming nasasabing fake news. At alam ko na alarman din naman ng mainstream media rito. So sa ngayon, ano ba ang dapat gawin ng mainstream media para mapuksa or at least ma-lessen yung mga fake news ngayon na sa ngayon ay sinasabing mukhang suportado ng isang bansa? Oh, paano mo nasabi yon? Nasuportado ng isang bansa. Nagpunta ka ba doon sa bansa na yon para tanungin kung sinusuportahan nila yung mga balita rito sa Pilipinas? Hindi ba clear naghahaka-haka ka rin, punyeta ka? O tas gusto mo mangyari, lahat ng binibitawang salita, kailangan lahat, areglado? Kailangan lahat na check mo, na cross-reference mo? Ulul! Tangina mo, hindi totoo yun. Sa mundo ng mga robot na nangyayari. Nangyayari yan, pero sa mundo ng mga tao, hindi nangyayari yan. Oh. Pagdating naman po doon sa sinasabi nilang paano lalabanan ng fake news, simpleng-simple lang po. Ilabas mo ang tamang balita. Ayun. Oh, Claire Castro. Yun lang, kasimple-simple lang ng sagot ni Banat Bay. Ganyang katalino si Banat Bay. Isang lang yan. Maglabas ka ng datos. Maglabas ka ng datos. 4 na salita lang yan. O, 4 na salita lang yung 4 words. I have 4 words for you. Maglabas ka ng datos. Ikaw ang mahilig magsabi na napakaraming fake news dito sa gobyerno patungkol sa amo mong sinto-sinto. Oo. Ngayon, papaano ikaw bilang isang yusek, papaano mo lalabanan yung mga sinasabi mong fake news? Diba? Papaano? Halimbawa, sinabi kay Bongbong Marcos na addict siya. Sinabi kay Bongbong Marcos na addict siya. Ano ang gagawin mo? Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Yes. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Ayun. Ay, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat mga bossing. Kamusta naman ang mga buhay-buhay? Ano na ang mga nangyayari sa ating bayan? Pasensya na ha. Hindi tayo masyado nakakapag-upload pero maraming salamat sa lahat ng nanonood ng mga uploads ni Boss D. Di bale, magdidire-diretso din yan. Siyempre, medyo busy lang tayong konti. Dahil meron tayong mga inaasikaso isa kaso na mga, siyempre, nangangampanya tayo. Malapit na ang, matapos ang kampanyahan. Malapit na manalo ang ating mga kandidato. At siyempre, pag nanalo yung lahat, sige na, inyo na ang alindog ko. Ayan na. At ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler. Ang pinakapaborito ninyong hindi nagre-research. Walang, hindi under oath. At hindi nagkukumpirma ng mga bali-balita niya. Si Boss D. Ang vlogger, the sweet lover. Ang vlogger na walang kwenta pero may silbi. Another day, another Uratan Sessions with yours truly, Boss D. At pasasakitin na naman natin ang ulo ng lahat ng mga kawatan, ng mga kriminal, magnanakaw, mambubudol, sinungaling, kuratong baliling, sindikato, mangumit, mandurugot, mandurugas, adik, bangag, pusher.
Demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas. At na naman po silang sisita-sitahin. Oy, una-una sa lahat, maraming salamat sa mga nag-subscribe, mga bagong subscribers dito sa ating channel. Taas nyo inyong mga kamay. Salamat sa inyong malulupit na mga comments. Yung mga comments ninyong lagi nating binabasa, mga bossing. Lagi nating hina-heart. Siyempre, pag nakita ng karamihan ng inyong mga malulupit na mga komento, ay kanilang nababasa. Aba, alam nila na ang ating channel hindi pala troll farm yung mga nandirito. Mga totoong tao talaga, nagtatagalog. Oy, salamat sa nagla-like, nag-share ng ating mga vlogs, ha. Importante sa lahat yung like and yung share. Siyempre, yun nag-send ng kanilang mga super thanks. Yun ang importante, super thanks. Oh. Kaya maraming salamat sa inyo. At syempre, ha, marami akong nakikita pa dito sa ating channel na nanonood pero hindi pa nagsasubscribe. Subscribe na. Subscribe, hit the notification bell. Lahat ng video, like, share kagad para makarating sa kinuukulan. Malay mo, makapanood nito kapitbahay mong dilawan, kapitbahay mong loyalistang baliw. O, pag nakita nila ito, so nakita nila, mukha ko pa lang, inatake ng mga buwaka ng shit na yan. O, edi tapos ang problema natin, nabawasan, good riddance, nabawasan ng mga demonyo damuho dito sa bayang Pilipinas. Ayaw nyo yan? At malulupit, humahagupit mga bossing yung ating mga pag-uusapan ngayong araw na ito. Oo, matindi pa, mainit pa. Oo, sa ihi ng sanggol. Etong tapatang Banat Bay at si Claire Luga. Tayo na, niluga na naman to si Claire dito. My goodness, nakakaya. Alam nyo ba, mga bossing, I was also invited dyan sa hinayupak na debate na yan. Oo, kaya lang sabi ko, bakit pa ako aaten sa mga kupal na yan? O, unang-una sa lahat, ano pa bang kailangan nila sa ating mga vlogger? Eh, alam ko naman, in the first place, gigil sa atin yung mga punyeta na yan. Sabi ko, ano pa dapat kong patunayan sa mga putang ina nito? Eh, may mga nanonood naman sa akin kahit hindi ako magpunta rito sa mga hinayupak na to. So, yung invitation sa akin, dinecline ko. Sabi ko, I decline. Mangangampanya na lang ako kesa pumunta dyan sa istasyon yung bulok. Dyan sa istasyon yung naghihingalo. Dyan sa mainstream media na wala nang naniniwala. O at hindi ko kayo bibigyan ng pagkakataon na makapuntos sa akin mga kupal. At nabalitaan ko, si Tio Moreno, ganun din. He was also invited. Initially, he said yes, but eventually, drop down din siya. Or drop out. Diyan sa debate na yan. And then, biglang minessage ako nitong aking pinakamalupit na kapatid. Malupit, humahagupit na kapatid na si Banat Bay. Sabi niya, Boss D, sasali ko sa debate. Sabi ko, ano ka ba? Ba't ka sasali niya sa debate? Sabi ko, unang-una sa lahat, Banat Bay ka na. Ako nga hindi naman ako sikat Tinanggihan ko mga kupal na yan. Kasi sabi ko, mainstream media, sa gaganapin sa channel nila. Rules nila. Baluarte nila. Tapos sila nakapag-usap na. Alam na yung format, alam na yung mga itatanong. Tapos ikaw, wala kang kaalam-alam. Mag-isa ka lang. Sabi ko kasi nag-turn down na ako. Alam mo, sabi ni Banat Bay sa akin, relax ka lang, Boss D. Walang contempt dito. Putangin na, mapapahamak sila sa akin. Ako naman, tiwalang-tiwala talaga ako. Sabi ko, oo, alam ko yun. Alam ko na magaling ka. Alam ko na hindi ka nila kayang ikahon.
Kaya lang sabi ko, meron pa rin silang pagkakataon na babuyin ka dyan. Oo, meron pa ding slight opportunity and chance na ikaw ay kanina, katulad nun, mga editing niya, pwedeng chop-chopin yung sasabihin mo dyan. Yung mga palpak mo lang yung i-highlight, yung mga magagandang sinabi mo, pwedeng itago na nila. Kasi terrible yung mga yan sa chop-chopan eh. Ha? Daig pa niya ng mga nagluluto ng bopis. Daig pa ng mga kupal ng mga mainstream media nagluluto ng bopis na kung tatagtarin nila, chachap-chapin talaga nila yan. Para lang hindi magmukha kang talunan. Dahil syempre, mainstream media versus vlogger, hindi naman ito talaga fake news versus not fake news eh. Wala naman talagang ganun. Ang competition is between Facebook vloggers or influencers, social media influencers versus mainstream media mga kumag. Yun lang naman yun eh. Putang ina nyo, may mga padiba-debate pa kayo sa fake news, mga tanga. Paano nyo masasabi na fake news yung isang balita? Oo, kapag ipresenta mo yung tama. At kahit ipresenta mo na yung tama, nasa tao pa rin yun kung maniniwala sila dun sa tama o yung dun sa ibinalita mong mali. Mga gunggong. Wala pang ahensya ng gobyerno ang magsasabi na kami ang magsasabi ng balitang tama at mali. You cannot distinguish fake news from real and good and real news. Hindi mo makikita talaga. Pwedeng itong sinasabi ninyong fake news, pwedeng sa iba, totoo to. Pero sa iba mo hindi. Mga tanga. Putangin na nyo. Mantakin nyo. Sabi ko nga una pa lang yung pagpapatawag pa lang nila mali na Bakit? Anong topic? Fake news. Putangin na nyo. Hindi naman kami nag-news. Mga tanga. Hindi naman kami nagbabalita. Hindi naman kami mga reporter. Ay pag nandun kami sa SMNI, para kami mga reporter doon. Pero dito sa mga channel namin, hindi po kami reporter. Mga bobo. Kami po ay nagbibigay ng mga opinion namin at sarili naming mga haka-haka, kuro-kuro sa mga nangyayari sa bayan at mga balita ninyo, mga kupal kayo. Kung ano yung ibinalita ninyo, yun lang din yung pinakikita namin dito at nagre-react lang kami mga bobo. Bakit ako pupunta sa isang debate patungkol sa fake news hindi nga natin alam kung sino ang fake news at sinong hindi? Mga tanga. Debate tungkol sa fake news. Ano bang fake news ang pinag-usapan nila doon sa debate na yan? Wala naman. May in-erase si Banat Bay na isang fake news. Putang ina, hindi nila kinagat. At tribute, bigyan natin tong tribute na to sa mga media. Sa mga media na ang tataas ng tingin sa sarili, mga kupal sila. Ang tataas ng mga tingin sa sarili na putang ina, akala mo hindi sila mga nagkakamali. Ang dami daw nilang layering, tapos nagkakamali pa sila, kami pa kaya? Gago. Mga tanga. Wala na kaming layering dahil lang opinion. Wala nang layer yan, bobo. Pag nagbalita ka, ginamit ko yung balita mo, nireaksyonan ko at sinabi kong mali itong balitang ito. Dapat ganito. Para sa akin, yun ang tama. Putang ina mo, kung mali sa'yo, bahala ka, maglayas ka. Gusto mo maglayas ka, mag-stow away ka, kunin mo lahat ng gamit mo, sabihan mo nanay mo, hindi na ka na uuwi. Oo, ganun ang gawin mo kung gusto mo. Ito ang tama para sa akin. Kupal ka, di naman kita asawa. Para sabihin mong mali ako, walang hiya ka. Di pagkatapos na ito, meron akong opinion, meron kang opinion. Anong punto ron? Pag nagtalo tayo sa opinion, tapos di na nagkasundo. Sino bang nagkaroon na ba ng patimpalak tungkol dyan? Nag-usap tungkol sa isang bagay, tapos may nanalo, may premyo ba yan? Tanga, I will still stay on my lane. And you will stay sa paniniwala mong bugok ka. Ayun yun ang katotohanan sa'yo, yung paniniwala mo, yung paniniwala ko, yun ang katotohanan sa akin, tanga. Abnormal ka ba? Mga gunggong talaga sige, pakinggan natin maigi. Pakinggan natin maigi yung mga malulupitang nangyari. Dito sa politika, meron pang isang, mamaya pakita rin natin yung video ng mga gigil na gigil kay BP Sara. Pero for now, dito muna tayo mga bossing.
Oo, dito muna tayo mga bossing sa mga eksperto daw. Sige, tingnan nga natin kung sino itong mga putragis na mga eksperto na ito. O eto daw, eksperto, putang ina. Bakit naging... Ay, nako. Si Berhel Santos. Oo, eksperto daw siya sa balita at siya ang nakakaalam. Oo, at siya ang pinaka-judgmental. Oo, na nagsasabi na mas likely daw magkamali ang mga vlogger kaysa sa kanilang mga reporter. Putang ina nyo, ang dami-dami nyo ng mga proseso pinagsasabi. Oo, pero nagkakamali pa rin kayo, mga ugok kayo. Sabi nito, kumakalat ang fake news dahil sa mahinang kultura, mababang edukasyon. Putang ina mo. Ano ba kasi yung fake news na sinasabi mo? Bigay ka ng isang halimbawa. Nagbigay ng halimbawa si Banat Bay. Tapos hindi kayo nagbigay. Sige nga, pakinggan nga natin tong kupal na to na eksperto daw siya sa balita. Pero hindi siya eksperto sa pagpapakinis ng kanyang muka. O sige, ano ba sinasabi nito? Alam mo, yung contradiction in terms, yung fake at news. Ang news kasi... Ito naman pala ba't ginagamit mo? Contradiction naman pala yung fake at yung news. O bakit ginagamit mo pa? Tanga ka pala Utang ina. Ano bang kinakagalit mo kasi sa amin? Alam ko naman kung bakit ka nagagalit, tatang. Kaya ka nagagalit, alam ko kung bakit, ha? Nagagalit ka. Oo, kasi, putang ina, si Redford White, namatay ng sikat. Pero ikaw, kamukha ka ni Redford White, mukhang papalapit ka na rin sa liwanag, pero hindi ka pa sumisikat. Tangin na yan ang problema Huwag kasi kayong inggit. Oo, ba't ba kasi kayo may inggit sa mga vlogger na bagong sibol lamang pero kinikilala at pinaniniwalaan ng tao? Kayo na ang tagal-tagal, nag-aral pa kayo, mga tolongges kayo, pero si Banat Bay lang pala katapat nyo. O sige, diretso. Katotohanan. So, iyan hindi katotohanan. Yun naman ang ibig sabihin nun, yung fake news. Ngayon, bakit? Anong panlaban sa fake news? Totoo yung sabi nila Isa lang ang panlaban sa fake news katotohanan, di ba? Ang falsehood, ang kalaban, truth. Napakadaling sabihin nun Kaya sinasabi ni Corina na napakadaling lumawak yung kasinungalingan dahil sa isang kultura Kultura talaga ang may problema Utangin na. Demanda mo. Tanga ka pala Yung kultura pala may problema. Ba't nagagalit ka sa vlogger? Yung kultura naman pala may kasalanan. Ano ba yung kultura na yan? Civic at kultura? Ina mo, boss dado Loko-loko ka talaga Papaliwanag yung matanda pinakikialaman mo O sige nga, anong kultura yan? Kung ano ang kultura mo, doon gagana yung kung ikaw lalaganap madali ang fake news o hindi. Pag tiningnan mo ang levels ng education natin, napakababa. Isa yun. Pangalawa, Putay na. Sinisina sa edukasyon. O sige. hindi natin pinagtuunan ang kultura. Puro politika ang ginawa natin. Kaya Gago. Sino ba mahilig mamulitika kung di kayo? Pantakin mo Tang ina to mga to. Alam mo, tatang. Oo, tatang. Putang ina, tumanda ka na ganyan. Nabukbok na yung mukha mo, yung buhok mo na mauubos na. Ang puti-puti na. Putang ina, ang tagal mo na dyan sa ipinaglalaban mong mainstream media pero wala kayong naitatama. Ang tagal nyo na dyan, ang tagal nyo nang nangangaral, ang tagal nyo nang nagsasalita patungkol sa mga hindi tamang balita at pagbabalita. Pero putay na hanggang ngayon, hindi nyo pa nasusolusyonan. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, hindi kayo epektibo. O ibig sabihin nun, wala kayong silbi. Kahit anong galing mo magpaliwanag dyan, ang tanda mo na. Bakit? Tinalo pa rin kayo ng social media. Bakit? Mas pinakikinggan pa rin ng tao ang social media. Tapos sabihin nyo, dahil sa mababang literacy? Tanga.
Tanga. Ilang oras lang ba kayo nagbabalita? Bobols. Tayo na, halimbawa ako, mahilig ako sa balita. 2 oras lang kayo magbabalita. O, tapos lahat ng palabas sa TV, puros mga kabalbalan na. O, so anong nangyayari ngayon? O, kaya nyo bang pagkasyahin lahat ng mga balita sa Pilipinas sa 2 oras na balita lang? Puta, nagla-live nga ako ng 4-5 oras eh. Kulang pa rin eh. So, ibig kong sabihin, pucha yan, kung ang isang tao gustong manood ng balita, o ang sama-sama lang kasi ng loob ninyo, dahil may mga kalaban kayo sa oras, kaya mas sumikat si Vice Ganda kaysa sa'yo. O, yun lang naman ang pinuputok ng butchi mo. O ngayon, sa tinagal-tagal nyo na dyan, balita nyo, kayo pinakamagaling, kayo ganito, kayo ganyan. O bakit hindi nyo kayang dagdagan o at least man lang kalahating araw yung pagbabalita ninyo? Ultimong sa mga network nyo hindi kayo nanalo. Di ba? Ultimong sa network nyo, yung pagbabalita nyo hindi nanalo. Bakit? Anong gusto ng mga amo nyo? Ang gusto ng mga amo nyo kumita at may kita sa mga variety shows, sa mga telenovela, Korean novela at kung ano-ano pa. Oh, ibig sabihin yung mga balita nyong mga walang silbi. Oh, katiting lang na oras ang nararapat sa inyo. Ngayon, ang gusto nyo kayo lang ang nandiyan dyan. Samantalang saglit na lang kayong mapanood, putang ina, puro pa kayo patalastas. Tapos ang gusto nyo kayo lang ang pakikinggan ng tao, punyeta kayo. Abay, mga tanga pala kayo eh. Dito sa social media, putya, unlimited. Makakapanood sila sa mga vlogger patungkol sa mga gusto nilang panoorin at mga balitang gusto nilang marinig o mga diskurso, kwentuhan, haka-haka na gusto nilang marinig, unlimited. Ngayon, sinisisi nyo sa mababang literacy rate yung pagsikat ng mga vloggers at saka yung paglubog ng mainstream media. Sabihan mo muna yung amo mo. Sir, baka naman pwede. O baka naman pwede. Putangin na, hati kami ni Vice Ganda sa time slot. O hindi, di ba? Yan nga ang problema. Businessman kayo. O sige, diretso. Unang, Naman si Putangin na to, parang ewan ko to, parang may topak din yata itong kasama ni Banat Bay. Sige, so yun lang ang masasabi natin ha. Ayoko nang pakita yung kasama ni Banat Bay. Putangin na walang bilang eh. Eto naman daw yung sinasabi nung isa. Pag-intindi daw sa proseso. Kakulangan sa pag-intindi sa proseso ng mainstream media. Putang ina, hindi na namin kailangan intindihin yung proseso nyo. Yung balita nyo na lang. Pero pakinggan pa rin natin ito, sasabihin nitong komunistang itong komunista na periodista daw tong kupal na to. Mukhang medyo naliligaw ata si Sir kasi parang ang sinasabi niya dito, yung proseso sundin at yung mga nagpupulis doon sa mainstream media. Ang tanong, hindi po ba nagkakamali yun? Lahat nagkakamali, pero mas malamang magkamali, walang proseso. Ulul! Gago ka pala eh. Tangina mo eh, umamin ka na nagkamali ka eh. So assumption mo lang din yan. Malamang na magkamali yung walang proseso, ulul. Magbigay ka, mag-cite ka ng mga pagkakamali para malaman natin kasi yan, logic yan. Na kapag walang proseso, magkakamali. Kapag walang gabay, walang direksyon. Di ba? Ganun. Pero sa isip mo lang yan. Sa isip mo lang yan. At saka yung mga pagkakamali ng mga let's say for example, isang vlogger nagkamali. Ano yan? It's up to the viewers kung maniniwala ba sila doon sa pagkakamali na yun. Hindi ba? Pero kung titingnan mo, Redford. Kung titingnan mo, sir, kayo na yung napakarami ng layer. Napakarami na ng layer ng inyong checking.
Pero, nagkakamali pa rin kayo. So, anong ibig sabihin nun? Eh di, walang kwenta yung mga layering kupal nyo. At again katulad ng sinasabi ko sa mga vloggers, wala pong newscaster at news presenter lang kami. Ang news nanggaling sa inyo. Nagre-react lang kami sa balita. Hindi mo masasabing mali yung reaction ko kasi reaction ko yun. Pwede kang gumawa ng content kontra doon sa mga pinagsasasabi ko. And then, you let the people decide kung ikaw ang tama na pakikinggan nila o ako. Ganun po yun. Free market of ideas. Ngayon, kung ang sinasabi mo, gusto nyong makapanood ng tamang balita, dito kayo sa amin. Paano namin malalaman na tama nga yung balita na yan? Kasi may proseso kami, ulul. May proseso na nga kayo. Ibinalita pa ng GMA7 na si Pangulong Duterte nag-file ng asylum sa China. Oh, kayo bang mga media, pinulis nyo yun? Nagkinorek ba ni GMA yun? Hindi naman, di ba? Inuubo ko sa iyo eh. O sige, ano pa sasabihin mo? Ang lahat nagkakamali, pero wala kang standards, wala kang proseso, wala kang sistema. Mas malamang kang magkamali dahil nag-iisa ka eh. Okay, sige po. Huling hirit. Maganda yung sinabi ni Sir, nagkakamali ang lahat daw, ang mainstream media. Ang pinagkaiba, sa social media, kaya mong i-correct within minutes yung pagkakamali. Sa mainstream media, kinabukasan mo pa i-correct dahil ipapaalam mo pa bago ka pa maglabas ng erratum. Kaya sa tingin ko, mas maganda kung pakikinggan natin lang lahat ng side. Mabilis naman maibago kung sakaling nagkamali ang social media. Yan, kasi ito ang pinupunto dito ni Banat Bay. Kami kasing mga vlogger, hindi po namin sinasabi na mas magaling kami sa inyo. O walang nagsasabing ganun. Bakit kasi threatened kayo? O katulad nito, pag nagkamali kami, pwede kami mag-sorry kagad. Sorry mga boss. Nagkamali ako kahapon. Ito pala ang tama. I stand corrected. Pero sa inyo, sa mga mainstream media, halimbawa, nagkamali si Julius Babaw. Bigla na lang magsasalita si Julius Babaw doon sa network niya, sabihin na, sorry, mali po ako kahapon. Hindi. Paano? Ipapaliwanag niya pa yan sa producer, sa gumagawa ng teleprompter, doon sa amo niya. Madami pa munang mga pagdadaanan ng mga approvals yan. Ito kasi ang problema. Sa mga newscaster, naghahatid kayo ng balitang nakakalap nyo. Wala kayong sariling opinyon. Kung ano yung lumabas doon sa teleprompter, babasahin nyo lang yun. Naghatid kayo ng balita. Kaming mga vlogger, hindi po kami gumagawa ng balita. Meron ng balita sa mainstream media, nagkakalat na yan for public consumption, pipick upin namin yan. Tapos, sasabihin namin kung, kita nyo na, or mali itong balitang ito. Para sa akin, mali ito. So that's an opinion. Ang problema kasi, kayo na mismo ang nagkukumpara sa trabaho namin at sa trabaho nyo. Hindi naman namin kinukumpara yung trabaho namin sa trabaho nyo. Kayo ang nagkukumpara sa trabaho natin. Kasi nga, nakikita ninyo na mas kilala ng taong bayan si Banat Bay, si Sasrogando Sasot, si Trixie Cruz Angeles. Hindi ba? So yun ang problema. Wala kayong sariling opinyon bilang mga newscaster na nangangamuhan, na pinasusweldo ng mga network nyo. Kami, kaya namin sabihin lahat ng gusto namin sabihin dito. Bakit? Wala kasi kaming amo. May mga pagkakataon na ang mga social media influencer
ay pinagpipilitang mali ang isang mali, hindi binubura at pinagpipilitang tama sila. At dito, Parang kayo ding mga komunista. Hindi ba? Kahit na putang ina, alam nyo nang mali kayo dahil nga komunista kayo at may agenda kayo, may pinaglalaban kayo, paglalaban nyo yung tama para sa inyo kahit alam naman ng maraming tao mali. Di ba? Kahit halimbawa yung mangre-recruit ka ng estudyante, nag-aaral yan, re-recruit mo, dadali mo sa bundok. Imbis na mag-aaral yan, makatapos, makatulong sa ekonomiya, dadali nyo sa bundok. O pagdating doon sa bundok, makikipagbarilan sa mga sundalo natin, mamamatay. O sa inyo, tama yun. Sa inyo, patriotism yun. Pero sa aming mga normal na tao, sinisira nyo buhay ng mga nire-recruit ninyo bilang para maging komunista. Hindi ko sinabing ikaw sinabi ko lang yung communism, yung komunismo as a whole. Hindi ba? Yun. So katulad din namin, kung feeling namin tama, hindi namin talaga tatanggalin yan. Paki mo. Huwag kang manood, ulul, kung ayaw mo. Pero para sa akin, lahat ng binibitawan ko rito, tama, kasi ako to kung ayaw mo, di wag mo. Channel ko to Ngayon, kung meron magkukorek sa akin, halimbawa, kinorek ako sa date, kinorek ako sa pronunciation, kinorek ako sa sa mga yung pagkakasunod-sunod ng mga bagay-bagay. Ayan. Bukas na bukas din. Sorry mali pala yung pagkakaano ko kahapon. Mali yung pagkakaintindi ko pala doon sa balita. Ito pala yung totoong anggulo nun. Hindi ba andali para sa amin? Bakit? Kasi nga, wala kaming amo. Yun ang gusto ng mga tao. Yung mabilisan, yung walang filter, yung walang pinoprotektahan. At saka ang maganda sa mga vlogger, alam mo na kagad. Kung halimbawa ako, DDS ako. Alam ko na kagad na DDS ako. Hindi katulad kayong mga putang ina ninyo, nagpapanggap pa kayong patas. Pero putang ina niyan, yung mga balita nyo naman, puros against sa mga Duterte, mga ulul. makikita natin ang isang willful ignorance din with regard to how the media work. Ang mga social news media organizations, yung mga may Facebook, may Twitter, etc., mabilisan din yung pag-correct, lalo na kung kinakailangan ito. Siguro yung tinutukoy mo, yung mga magazine at mga dyaryo na kinabukasan pa o sa isang linggo pa makakapag-issue ng erratum. Isang salita lang, iba ang gatekeeping sa censorship. We go for gatekeeping. Salamat. O di sa inyo ng gatekeeping nyo. Ang taginan nyo. Yun naman pala eh. So, para sa inyo ganito, o di para sa iba ganyan, o din just agree to disagree. O so ngayon, ang tanong, itong debate na to patungkol sa fake news, so natapos nyo ba? So ngayon ba nakagawa ba kayo ng batas para malabanan ng fake news? At ano ang fake news? Unang-una sa lahat. So you also have your katulad yung sinasabi nito ni Redford na sa editing daw kailangan daw na ang isang reporter nandoon sa tabi ng editor. Ulul! Putangin na mo, lolokohin mo pa ako. Nasa SMNI na kami. Nagre-report kami. Minsan yung reporter nasa kalsada pa eh. Nasa area na yung Nasa area na yung ni-report niya kanina eh. Wala naman siya sa tabi. Nung nag-edit, putangin na ito, manluloko eh. Tinan mo, fake news kayo. Hindi ganun na nangyayari lagi. At saka high-tech na ngayon, tanga. Digital na po. Hindi katulad noon na yung camera, yung VHS pa. Gunggong, ang tanda mo na kasi. Kaya puros katandaan pa rin yung yung video na may VHS pa. Pag naubos yung putang ina nun, dadali mo yung hayop na tape na yun sa iuwi mo yun. Pag uwi mo, putya, maraming mga VHS tape yun, i-edit nyo. O tas pagkakasunduan nyo, ito ba yung balinalita mo? O ito ba yun? Oo, yan nga yun. O sige, i-airin na natin. Ngayon po, digital na, sir. Pagkatapos yung balita, eto po ako ngayon, nandito po ako. At ngayon po ay pupunta na po sa mga ganyan. Nag-uulat po, Dada. Puta, 5 minutes. Nasa balita na yan.
Bakit? Kasi digital na ngayon. Yung kinuhanan mo, pupunta doon, pakikinggan, eto yung balita, hindi na sa SMNI kasi ganyan eh. Kung ano yung inireport, yun yung lumalabas. Sa inyo kasi, kaya ang dami pang layering, ang dami pang editing kasi chachap-chapin nyo, aalisin nyo doon yung mga makakasakit sa mga principal nyo. Ulul, wag nyo kaming lokohin. Yung mga makakasakit sa mga principal nyo, tatanggalin nyo yun. Masasaktan sila dun eh. Diba? Masasaktan sila dun. Hindi yung, hindi ako naniniwala. Kaya nga sabi ko nung sinabi niya yan, meron din, kasama namin yung bossing namin sa SMNI. Sabi niya, sir, dati pa po yan. Pwede naman ganyan, pero marami na pong pagkakataon na sa sobrang dami ng balita at bilis ng balita, kailangan po ma-air agad, maunahan mo yung isang istasyon doon sa scoop. Kailangan kahit wala doon yung paano kung nasa Mindanao? Yung nag-ulat, punyeta ka. Ano yun, hintay mo pa siyang pumunta sa studio para lang masimulan yung balita niya. Panis na yung balita. Nagsasasabi nito ni Redford. Nyo kaming lokohin. Ganon ang proseso, ganon ang sistema, pero kung titingnan talaga natin yung mga balita, tangina hindi ganon yung lumalabas. Ano ba kayo? So parang sinasabi ninyo, nag-a-adhere kayo sa protocol nyo? Ulul. Yung mga pulis nga natin ngayon, hindi nag-a-adhere sa protocol eh. Yung mga kongresista nga natin, hindi nag-a-adhere sa batas eh. Yung presidente nga natin, pamali-mali, paiba-iba ng opinion eh. Tapos gusto mo maniwala kami sa inyo sandamukal kayong puros mga sinungaling. Di ba? Tingnan nyo. Tapos kayong mga kupal. Pakinggan natin etong awayan ni Banat Bay. Pakinggan natin tong awayan ni Banat Bay patungkol dito sa mga nangyari. Ang ganda-ganda talaga nitong bakbakan ng dalawang ito. Actually, ito talagang inabangan eh. Nung pagdating pa lang daw ni Banat Bay at saka ni Claire, tumaas na yung tension eh. Kasi talagang iniisip ng mga taga TV5 na talagang matinding bakbakan ito. Pero tingnan mo, even TV5 is acknowledging na kailangan nyo ng ganitong mga show ng Banat Bay para lang mag-ratings kayo. Kailangan nyo pang gumamit ng mga vloggers para lang meron kayong magandang mai-report sa mga balita ninyo. Di ba? So sino ngayon ang mas pinaniniwalaan ng tao kung ultimong kayo ginawa ninyong center piece netong inyong kabulastogang show si Claire Castro at saka si Banat Bay. Ganyang kalulupit ang banateros. Ganyang kalupit ang mga banateros. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi ako tumanggi, ako yung nandiyan dyan, hindi yung kasama ni Banat Bay. Yung kasama ni Banat Bay, sana matalino. So sobrang talino nung kasama ni Banat Bay, hindi siya maintindihan ng tao. Kung ako kasama ni Banat Bay, ina, baka matunaw tong dalawang tukmol na ito eh. Matutunaw yan yung araw. At saka yung si Bukbok, si Redford. Kung kami ni Banat Bay nandiyan dyan, sigurado ako, ina, baka nagtanggot tsa-tsa yan eh. Hindi ba? So eto, pakinggan naman natin itong bakbakan ni Claire, ang taphatang. Claire at Banat Bay, ganyan ang mga banateros, hindi kami umurong. Kahit sino pa yan, gusto nyo duraan pa laban eh, walang problema eh. Ilalaban ko si Jay Guevara sa inyo eh. Pero sige, pakinggan natin to mga bossing. Said na walang utos galing sa taas. Okay? Ayan ito ang simula kasi nitong argumento na to. Ang ganda kasi ng opening statement ni Banat Bay. Ang opening statement ni Banat Bay, ako po si Banat Bay. Oo, ito po ay usapin ng fake news at hindi naman po dapat mag-away ang mainstream media. Oo, sa pagdating at ang mga influencers pagdating sa fake news kasi po may mga social media naman na mga nagfe-fake news talaga at meron ding mga mainstream media na mga fake news din naman.
Pero, ang issue dito kasi, ang totoong fake news talaga dito ay mga politiko sa Pilipinas. Specifically, si Bongbong Marcos, katulad nung sinabi niyang wala daw baril na pumasok sa KOJC, pero kitang-kita naman ng mga mata natin pare-parehas na meron. Ang tanong, binatikos ba siya ng media? Ang tanong, binalita ba ng media na mali ang statement ni Pangulo na walang pumasok? Kitang-kita namin na meron. Kitang-kita nyo meron eh. Mga buwaka ng ina ninyo. Pumunta pa kayo sa loob ng KOJC, kitang-kita nyo doon. Ang daming pulis, ang daming baril. Mga tarantado kayo, wala kayong ibinalita kahit isa. Kaya yung sinasabi ni Banat Bay, ha, wala kayong binalita kahit isa. Oh, so ngayon, ang sinasabi ni Banat Bay dito, may utos yan galing sa taas. Na wag ibalita yan. Imposible naman, malaking issue yan. Yung pagkakakuha, pagkakahuli kay Pastor Kibuloy, ibinalita nyo. Samantalang yun na nga lang, mali pa eh. Hindi siya nahuli. Sumuko siya sa mga militar. Hindi ba lagi namin sinasabi, binabalita nyo ba? Hindi nyo yun binabalita. Hindi binabalita ng mainstream media yun. Bakit? Makakasakit eh sa principal nila. Ewan ko kung binabayaran sila ng administrasyon para kung bakit ayaw nilang masaktan yung administrasyon. Pero klaro yun na kaya hindi nila ibinabalita yung mga balitang-balita kasi nga masasaktan yung kanilang mga amo. Hindi mo na kailangan pa ng rocket scientist para maintindihan mo yun. Ito si Claire, bobo kasi. Gusto kasi ni Claire, katulad nung sinasabi niya, na kapag labas ko ng bahay, kailangan makita ko kayo lahat magsaksakan para mamaya mai-report ko sa press briefer ko. Hanggat hindi niya nakikita, hindi siya naniniwala. Pero putang ina naman. Napakabobo mo naman, Claire Castro. Sinabi naman talaga ng amo mo na walang pumasok na baril, pero may pumasok na baril. Kaya nga kung ako si Banat Bay, tinanong ko eh. Claire Castro, sa tingin mo ba may pumasok na baril sa KOJC? Tanong lang. O kasi kung sasabihin nito ni Claire na wala kasi pumasok ako doon. Wala naman ako nakita. Hindi ba? Ayun to si Claire, bobo eh. O sige, diretso natin. Paano mo, o hindi, ano ang ginawa mo to verify this? Meron ko bang pinatutungkalan? Network ba ito? Mainstream ba ito? At ano ang ginawa mong paraan para ma-verify ito para yung sinasabi mong walang utos galing sa taas ay masabi mo sa taong bayan na totoo? Ayan na, walang utos galing sa taas kasi Claire Castro, alam mo naman yan, putangin na mo ka, nagtrabaho ka sa isang network eh. Alam mo na sa network may mga boss. At alam mo na lahat ng mga report dyan dumadaan sa boss. Diba? Putangin na, kaya sila na nga nagsasabi may mga layers of checking. Umamin na yung mainstream media na meron silang layers of checking. Alam mo ba yung layers of checking na yun? They're not actually checking the news kung tama o mali. They are checking the news kung yung bang mga benefactors nila tatamaan o hindi. Katulad din ng pag-iwas mo. Oh, hindi ba ikaw bilang isang press secretary o spokesperson ka, tagapagtanggol ka ng presidente, mantakin mo, sinabi ni Banat Bay sa'yo, fake news peddler yung amo mo. Binigyan ka pa niya ng example. Fake news peddler yung amo mo. Anong ginawa mo? Hindi mo sinagot. Spokesperson ka ng presidente, pero hindi mo nasagot yung sinabi ni Banat Bay. Ngayon sasabihin mo, kasi nga bawal pag-usapan yung mga taong wala dito. Pero hindi mo naman pinag-uusapan yung taong wala dyan eh. Ang pinag-uusapan mo, tama ba? Sa tingin mo ba, may baril na pumasok sa KOJC siege yung 16-day o wala? O yun lang naman eh. Bakit hindi mo rin yun masagot? Tapos ngayon tatanungin mo si Banat Bay? O sige Banat Bay, pakilampaso yung mukha nito. Kailangan natin tingnan ng mga pangyayari. Una sa lahat, napaka-obvious. Obvious sa social media, lumabas, kung ito yung pinatutukuyan nyo, ma'am, na may baril po ang mga pulis. Yan po. Excuse me po. Wait, hindi pwede. Hindi pwede yan ang pag-uusapan, Banat Bay. Matatalo siya dyan pag yan ang pinag-usapan.
Oh, dadalhin niya doon sa alam niyang mananalo siya, pero tingnan natin kung mananalo. To cut, Mr. Byron. Apa. My only question is, ano ang ginawa mo to verify na walang galing na utos o walang utos na galing sa taas? We don't have to mention the event. I just want to know ano yung ginawa mo para malaman mo kung may katotohanan na walang utos sa taas. Did you ever communicate with the owners or kung Bakit ikaw, Claire, pag nagsasalita ka sa Malacanang, may kinausap ka bang mga Duterte? Di ba pag nagbibigay ka ng opinion tungkol sa mga Duterte, nakausap mo ba ang mga Duterte? Para sabihin mo na ganito ang mga Duterte? Anong ginawa mo? Nagsaliksik ka ba? Kinausap mo ba? Wala naman, di ba? Ganun ka rin naman, di ba, Claire? Nagbibigay ka rin ng opinion mo sa mga press briefer mo kahit hindi mo naman trabaho yung magbigay ng opinion. ano naman yung taas na sinasabi mo? Ma'am, pinapaliwanan ko nga po, bago po ako naputol, pinapaliwanan ko na mga yung circumstances, sa tingin ko, opinion ko, ay organisadong hindi po pinalabas sa mainstream media yung reaksyon na sandali, may mali ata doon. Oh, gumaganong-ganong ka pa, Claire. Isa lang ang tanong. Hindi pinalabas sa mainstream media na may baril sa loob ng KOJC. Kitang-kita mo sa mga vlog na may mga baril sa KOJC. Kitang-kita sa report ng SMNI na may baril sa KOJC. Question, bakit hindi lumabas sa lahat ng mga buwaka ng inang mga mainstream media yung mga kahayupan na ginagawa sa KOJC? Bakit? Oh, hindi pa ba kami pwedeng mag-assume kapag nakikita na namin, obvious na nakikipagkutsabahan ang mainstream media sa gobyerno? Lalong-lalo na para lang para lang si Pastor Apollo Kibuloy masira yung kanyang reputasyon. Na anything na kahit na kitang-kita na ng dalawang mga mata nyo, hindi nyo pa rin ibabalita. Bakit? Kasi nga may agenda kayo. Oh, hindi ba? Yun yung sinasabi dito ni Banat Bay. So regardless kung maniniwala ka o hindi, pero yun ang opinion ng isang Banat Bay dahil hindi naman tayo pinanganak kahapon. Alam naman natin na magkakakutsaba talaga kayo. Sinabi ng ating Pangulo. So it's only your opinion. So you do not have any proof to prove na walang utos galing sa taas kasi yun yung sinabi mo and you're making it factual. So as of the moment, it's just your opinion, correct? Ma'am, wala po akong sinabi na factual. Paulit-ulit ko po sinasabi na it is my opinion. No, kanina po sinabi niyo po kanina na meron kayong nakausap at sinabi Yan ang fake news. Yan ang fake news. Dinadagdagan mo. Abogado kang naturingan, sinasabi mo kay Banat Bay na may sinabi siya na meron siyang nakausap. Eh wala naman siyang nakausap. At inulit-ulit ko, wala naman sinabi si Banat Bay na may nakausap siya. O ngayon, ang nang-fake news, ikaw. You're putting words in Banat Bay's mouth. Kaya lang, matalino si Banat Bay. Hindi mo siya maiisahan. Huling-huli ka sa akto na naglalagay ka ng salita sa bibig niya kahit hindi naman niya binitawan. Oh. na hindi yan na ilabas dahil ang sabi, walang utos galing sa taas. So is that your opinion? Ma'am, wala po ako sinabing may nakausap ako. Oh, so in other words, is that your Oo. Wala naman siya sinabi may kinausap, ba't sinabi mo meron? Tayo na ikaw, Claire, dagdag bawas ka, ha? opinion? Yes, ma'am. It's So my opinion. this is not factual. Yes, So ma'am. you cannot Tanga. It is my facts. Oo, is it gonna be your fact? Are you gonna believe it? It's up to you. But to me, ito yung factual para sa akin. This is my opinion and my opinion is always right. Kung ako tatanungin mo, gunggong. prove itong statement mo na walang utos galing sa taas. Yes, ma'am. Ang sinasabi ko nga po ay paulit-ulit, kanina pa po, ay opinion po lamang ito. Kahit po ako nagbablog po, laging nagre-react lamang po ako sa balita ng mainstream at sinasabi ko pong ito'y aking opinion. Oh, tanga kasi. Ang tanga mo kasi, Claire, eh. Ang tanga mo, alam mo kung bakit? Vlogger ka din naman dati. Nagbibigay ka rin naman ng opinion mo.
So alam mo, if all people, ikaw yung mas nakakaalam kung ano yung ibig sabihin ni Banat Bay. Kasi ilang buwan ka pa lang na press secretary or USEC dyan sa PCO. Ilang buwan ka pa lang, puta, pumasok na sa malaki mong utak. Ang tagal-tagal mo ng vlogger. And pag nagva-vlog ka, di ba, nagbibigay ka ng opinion mo, don't tell me, lahat ng binitawan mo sa vlog mo. Lahat ng binitawan mo sa vlog mo, don't tell me, totoo lahat yan. Oh, walang ano yan, walang ibig sabihin lahat ng binitawan mo sa vlog mo inano mo, verify mo yan from sources. Ulul. Tangina. Ikaw alam mo na hindi mo rin ginagawa yun tapos ipapasa mo sa mga vlogger na dati mo lang naman mga kalahi. Hindi ka naman nakaangat sa amin, pakinggan mo to. Ang gagawin ngayon ni PBBM kung yung isang sekretarya niya napatunayang sinungaling. Paano ngayon magtitiwala ang tao sa iyo at magiging proud pa ba si PBBM na meron siyang isang sekretary na ganito ang na sinungaling? Kung lumalabas na sanay ka magsinungaling, dapat mapag-isipan niya ng mahal nating Pangulo ngayon. Oh, di ba? O talaga, dati binabanatan mo yung Pangulo Dati sinasabi mo may mga sekretary siyang sinungaling Oh, paano mo nalaman sinungaling ni sekretary? Kinausap mo ba yung sekretary? Ha? Ano ang ginawa mo na hakbang para mapatunayang yung sekretary ay isang sinungaling? Anong nag-research ka ba? Tayo na, style mo, bulok. Sabi ko nga sa iyo, hindi mo kami maraming nasasabing fake news. news. Wait lang, asan na? Ito naman, fake news daw. Paano daw ba yung fake news ma-address? Pakinggan naman natin sa sasabihin nito. Ngayon ay alam mo, sabi ni Banat Bay, ang ganda daw ng anak nito. Parang na-inlove si Banat Bay, baka maging magbiyenan pa kayo Oo, sabi kasama, nahihiya nga ako, hindi ko na nga sana babanatan yan Kaya lang, nakita ko kasi yung anak, ang ganda Kasama mukhang delikado sige, diretso natin to. Maraming nasasabing fake news. At alam ko na alaman niyo naman ng mainstream media rito. So sa ngayon, ano ba ang dapat gawin ng mainstream media para mapuksa or at least ma-lessen yung mga fake news ngayon na sa ngayon ay sinasabing mukhang suportado ng isang bansa? Paano mo nasabi yon? Nasuportado ng isang bansa? Nagpunta ka ba doon sa bansa na yon para tanungin kung sinusuportahan nila yung mga balita rito sa Pilipinas? Hindi ba clear naghahaka-haka ka rin, punyeta ka? O tas gusto mo mangyari, lahat ng binibitawang salita, kailangan lahat, areglado? Kailangan lahat na check mo, na cross-reference mo? Ulul! Tangina mo, hindi totoo yun. Sa mundo ng mga robot na nangyayari yan, pero sa mundo ng mga tao, hindi nangyayari yan. Pagdating naman po doon sa sinasabi nilang paano lalabanan ng fake news, simpleng-simple lang po. Ilabas mo ang tamang balita. Ayun! Claire Castro. Yun lang, kasimple-simple lang ng sagot ni Banat Bay. Ganyang katalino si Banat Bay. Isang lang yan. Maglabas ka ng datos. Maglabas ka ng datos. 4 na salita lang yan. 4 na salita lang yung 4 words. I have 4 words for you. Maglabas ka ng datos. Ikaw ang mahilig magsabi na napakaraming fake news dito sa gobyerno patungkol sa amo mong sinto-sinto. Ngayon, papaano, ikaw bilang isang USEC, papaano mo lalabanan yung mga sinasabi mong fake news? Diba? Papaano? Halimbawa, sinabi kay Bongbong Marcos na addict siya. Sinabi kay Bongbong Marcos na addict siya. Ano ang gagawin mo? Fake news ba yun o hindi, Claire Castro? Now, pag sinabi mong fake news yun, ngayon, ano ang patunay na fake news yun?
Meron ka bang drug test ni Bongbong Marcos? Wala, hindi ba? O, katulad ng sinasabi ni Banat Bay, para malabanan mo yung maling balita, maglabas ka ng tamang balita. Hindi yung sasagot ka ng mga pabalang. Sasagot ka ng pabalang, babarahin mo, hindi ganun. Pag sinabi, adik ba si Bongbong Marcos? O ang tanong, hindi. At ito ang resulta ng kanyang drug test. Fake news yan. O hindi ba? O pero ngayon, tatanungin kita, Claire, adik ba amo mo? Hindi mo pwede sabihin hindi. Wala kang pruebang may papakita sa amin na hindi. Ang sasabihin mo, the burden of the proof is within the accuser or is with the accuser. Hindi ba? So yan ang problema natin. Ang magandang example dito, yung dating PCOO, yan sina Martin Andanar. Yun nga ang magandang kasi nung panahon nga ni Pangulong Duterte, napakaraming disinformation, bashing, trolling, at kung ano-ano pa mga meme, nasa ng Pangulo, propaganda, napakaraming ng mga negative na campaign kay Pangulong Duterte. Pero ang ginawa nino ng mga vlogger, ang ginawa ng PCO, ipinakita namin sa mga vlog namin na mali yung balita nila. Mali yung paratang nila. Debunk here, debunk there, debunk everywhere. Anong ginawa ng PCO? Nung sinabi na 30,000 yung namatay sa war on drugs, naglabas ang PCO ng datos na mali yung numero nila. Ngayon, nakita nyo na dyan sa The Hague, 40 plus. Yung may kaso, ikinakaso kay Pangulong Duterte. Pero dito sa Pilipinas, ang pinapalabas, 30,000. Anong masasabi ng mainstream media dun? Kinorek ba ng mainstream media yun? Kaya nga may PCO para pabulaanan lahat ng mga maling balita sa administrasyon. Magpakita ang PCO ng sariling pagsasaliksik, sariling aral, datos, numero na talagang totoo. Hindi yung kukuha ka lang sa pahayagan. Sabi ng Abante Tonight, maganda raw ang ekonomiya. Putangin yan. Paano mo malalaman? Kung naniwala ka na kagad sa isang write-up, dapat ang ginagawa, pagka ganyan, doon ka mismo sa tao magtatanong, di ba? Kaya ang problema kasi sa inyo, lahat shortcut ninyo. Paano malalabanan ng fake news? Maglabas ka ng datos. Paano malalabanan yung fake news na adik si Pangulong Marcos? Maglabas kayo ng drug test. Ganun lang po kasimple yun. Putang ina. Ayaw nyo gusto nyo patayin yung issue na bangag si Bongbong. Kasimple-simple lang gawin yan. Mag-drug test lang naman. Tapos ang problema niyan. Ba't hindi magawa, Claire? Yun ang tanong sa'yo. Ganyan po ang ginawa ni Sec Martin nung panahon ni Pangulong Duterte. Noong panahon ni Pangulong Duterte, ang pinakamaraming fake news na lumabas. Ano ang ginawa ng PCO that time? Real numbers. Ilabas mo yung tama at hayaan mo ang taong humusga. Kasi kung maalala nyo, doon yung panahon na kung saan sinasabing libo-libo ang namatay, hindi naman mapangalanan. Pero ipinakita kung ilan talaga yung namatay lang. Real numbers, real information para malabanan ng fake. Plain and simple, Claire Castro. If you want to know if the news or if you want to tell the people kung ano yung totoong balita, kung may nakita kang mga balita na nagkalat, na misinformation, at meron kang datos na makakapagpatunay na mali itong balita na ito, trabaho mo yun as Yusek na ilabas yung mga yan, hindi sumagot ng pabalang. Tanga. Ito pa. Ito pa yung isang ito pa yung isang bating pangwakas ni Claire. Pakinggan natin yung kabalbalan niya at kabulastugan niya rito sa kanyang statement na to. Hindi natin masasabing walang fake news. Kahit sa Senado, napakita, may mga bayaran daw. At mukhang may nakikialam pa na ibang bansa. So, nakita niyo yung propaganda. At mukhang may nakikialam na ibang bansa. Mukha. Imagine na Yusek ka na, hindi ka pa sigurado sa mga pinagsasasabi mo. Hindi ba dapat, pag hindi ka sigurado, wag ka na muna magsalita?
Di ba ganun yun, ma'am? Pagka yung hindi mo naman alam kung totoo o hindi, dapat hindi mo muna sinasabi. Unless, factual na yan, unless, totoo na yan, sinasabi mo na. Hindi ba? So dito, sinasabi mo na mukhang. Spokesperson ka ng Malacanang tapos hindi ka sigurado? Ang laki-laki ng Intel funds ninyo, hindi ka sigurado? Ang dami-dami pera ng gobyerno, hindi ka sigurado? O opinion mo lang yan? Hindi naman masama magbigay ng opinion. Pero wag ka magagalit dun sa mga taong nagbibigay ng opinion. Dapat ang taong bayan talaga maging mitikuloso, mapanuri patungkol dito. Itong debating to, ipinapakita anong kahalagahan ng mainstream media. Pinapakita dito na... Ano kahalagahan ng mainstream media? Tanga. Yung ano na yan, yung vlog, yung manindigan debate na yan, pinakita lang na walang kwenta mag-organize ng debate TV5. Pangalawa, wala kang kwentang USEC talaga. Dahil binanatan harap-harapan sa mukha mo, sinabi ni Banat may fake news yung amo mo, hindi mo siya napagtanggol. At isa pa na patunayan natin dito sa manindigan na to, si Corina Sanchez hindi marunong mag-moderator. At isa pa, para masabi natin na itong manindigan na to ay bias talaga. Makikita mo, lahat ng panelist nila, puros mga tiga-media, tapos yung mga studio viewers pa nila, puro mga taga-mainstream media. Si Banat Bay lang, tsaka yung isang, si Orion ang vlogger, tapos si Banat Bay, hindi pa siya pwede magtanong kay Claire. Si Claire pwede magtanong sa kanya. Kala mo nasa korte siya. Anak ng tinapay, oh. So, yun yung mga nakita namin dito. Walang sinabi rito na kahalagahan ng mainstream media. Tangi. Wala na. Alam na ng tao na wala nang maniniwala sa mainstream media dahil ang mainstream media natin bayad na. Alam na natin yan. Diyos ko naman. Tangina, maglolokohan pa ba naman tayo? Sige. Organisado, talagang kumbaga dumadaan sa layering, may mga editing, talagang may vetting. So, ibig mo sabihin, Claire Castro, nung vlogger ka pa, na mas magaling sa'yo itong mga taga-media kahit abogado ka? Dahil sila nasa media may multi-layering. Kapal na mukha mo, Claire, wala ka pa 3 buwan na USEC. Tapos ngayon, sinisiraan mo na yung mga kapwa mo vlogger na parang dapat mas makinig sa mainstream media kaysa sa mga vlogger. Vlogger ka din dati, tanga ka. Di ba vlogger ka dati, dami nga nanonood sa'yo. So, dapat hindi ka pinanonood ng mga nanonood sa'yo dahil wala ka namang utak, ganon. Bopuls talaga ang putya. Alam mo, Claire, ang dami mo sinasabi, bumabalik lahat sa mukha mo. Buti sana kung dati kang teacher. Hindi naman. Dati ka lang naman vlogger, ulul ka. Vlogger ka lang naman dati na naging PCO ka. Tapos ngayon, kakampi mo na yung mainstream media. Kalaban mo na yung vlogger. Dati kakampi mo mga yan. Kalahi mo mga yan. Hanggang ngayon nga, nagbablog ka pang tanga ka eh. Di mo maiwanan yung pagbablog mo eh. Tsaka Bopols. Alam mo ba, nasa poll dito yung amo mo na si Bongbong. Alam mo ba si Bongbong vlogger? Tanga ka eh. Alam mo si Bongbong si Bongbong vlogger yun. So ibig mo sabihin, lahat ng sinasabi ni Bongbong sa kanyang vlog, walang katuturan? Walang kabulastugan? Huwag kayo maniwala. Kasi hindi galing sa media yan. Ganun ba yun? Diretso. Verify yung katotohanan. Pero ang social media ay importante rin. Yun nga lamang, dapat manatili sila sa katotohanan. Hindi pwedeng kung ano yung sabihin nila, tapos opinion nila, yung opinion pala, galing sa walang basihan. Fake news pa rin. Gago, hindi nga news yun eh, tanga. Opinion nga eh. Pwedeng wrong opinion, pero prove me wrong. Ganun lang yun. Hindi mo pwede sabihin fake news or mali yun. At hindi mo pwedeng sabihin na walang basihan. May basihan yun. Ano yung biglang gumising na lang ako, tapos bigla akong sasabihin yung mga salita na yun, gago. Ay, natutulog akong ganyan, tapos, ay, umaga na. Anong sasabihin ko? Oo, bangag si Bongbong, ganon. May basihan yun, tangingot. Lahat na sinasabi sa social media, may basihan. Kaya nga may topic, may thumbnail, may title. Tangin mo, tanga ka ba? Diretso. Opinion or disinformation pa rin yun. So with this, makikita natin ang mainstream media and social media, dapat they should go hand in hand. Dapat magtulungan. Pero ang pinaka
kailangan nilang pagtuunan pa rin ay katotohanan. Yun lang naman yung keyword dito katotohanan. At sana, kung magsasalita sila, kung ano man ang kanilang mga opinion, hindi dahil nabayaran sila, kundi dahil sa kanilang pag-aanalisa at dapat base pa rin sa facts. Natin, dapat lagi sa katotohanan. Sabi nga natin, kahit may kritisismo, kung ito naman ay may pagbabasihan, pwede namang ipaalam to sa gobyerno. Ulul, kinikriticize nga kayo, nakikinig ka ba? Di ba pag kinikriticize kayo, galit na galit ka, ikaw yung kaagad nangangagat? Di ba kinikriticize kayo lagi, gago, bugbog na nga kayo sa kritisismo, wala nga kayo sinagot Puros pabalang nga yung sagot mo sa kritisismo Pag kinriticize ka, babanatan mo Duterte. Pag may hiniling sa inyo, babanatan mo Duterte. Pag kinriticize yung mga congressman, ipapatawag sa Quadcom. Kapag nagalit ka, na nakapagsalita ka ng masama sa kanila, ipapatawag ka ron, pwede kang makakontempt. Sasabihin nito, gago, hindi nangyayari ngayon yan. Ngayon, pag nagreklamo ka, kalaban ka, ganun ang tingin ninyo. Oo, wala, hindi. Pagka ganun na kagad kayo, rekta na kagad, wag na nating, wala nang intro yan. Basta, nagtanong sa inyo, nang alanganin kayo, kalaban na turing nyo doon, pinapatrabaho nyo na yan. Style mo, bulok. It's a way of improving the services to the Filipino people. No, kailangan daw nilang makinig yung kritisismo para daw ma-improve. Gago, wala kang tinanggap na kritisismo Wala kang tinanggap na kritisismo. Pinaliwanag nga namin sa'yo yung bigas yung kaululan. Putang ina, katarantaduhan yan Hindi yan sustainable hindi ba? Alam mo yan for a fact na hindi talaga sustainable yan. Pero pinaninindigan mo pa rin. Alam mo kung sino dito ang bayad, Claire? Ikaw. Ikaw ang bayad sa ating lahat. Hindi naman ibig sabihin na porket ikaw ay bumabatikos, hindi ka na pakikinggan. We still need the truth. Kung ano man yung mga may pagkukulang man ang gobyerno, kailangan na... Style mo. 25% nga 25% nga yung trust rating ng amo mo, isinisi mo pa sa mga Duterte. Isinisi mo pa sa mga fake news na mga Duterte. Diba? Ano sinasabi mo, gago, hindi kayo nakikinig. Putang ina, Franz Castro, Claire Castro, ikaw ang fake news. Lahat ng mga sinasabi mo rito, kabaligtaran. Tayo na sa mundo lang ng mga halimaw nangyayari yan. May madinig yan. So, ito pa rin. Katotohanan pa rin talaga. Importante, especially ngayon na eleksyon, dapat malaman yung katotohanan at huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga nakikita nyo sa social media. Bakit? Kasi hindi lahat dyan totoo. Totoo naman yan. Hindi lahat ng nasa social media totoo yung mga sinasabi. So, maging mapanuri. Ayun yun lang naman yun. Ganun lang naman kasimple. Ang magsasabi po kung ano yung totoong balita at hindi, yung mga nakikinig. Yun lang naman. Kung doon sa nakikinig, doon sa nagsasalita, ito yung totoo sa kanila, wala ka na magagawa ron. If you want to prove them wrong, i-debunk mo sila and then magpakita ka ng prueba na mali yung kanilang mga pinagsasasabi para makorek, di ba? Kayo, wala naman kayong pinapakitang ganyan Basta lang makabatikos ka sa mga Duterte, makapagbitaw ka ng mga kakupalan mong mga salita, okay ka na dun Iba dyan, partisan, yung iba dyan, bayaran. So ingat lang po, lalo na sa pagpili ng inyong mga kandidato na iboboto sa eleksyon. Unang-una, boboto tayo, karapatan nyo po yan, obligasyon nyo po rin yan, para po mailuklok yung tamang mga leaders. Ang mga leaders na siyang magbibigay sa atin ng pag-asa. So huwag nyo pong ibenta yung inyong mga boto, huwag po kayong pabudol. Ay, ilan to sinungaling no? Gago, wag kayong pabudol. Yun nga amo mo ang mambubudol Di ba kanina pa namin sinasabi at pinatutunayan sa inyo, yung amo mo talaga ang pinakaunang-unang fake news peddler sa Pilipinas. Ay, nako. Anyways, mga bossing, ayan, nagtapos na naman po ang ating nagtapos na naman po ang ating palatuntunan at ayan, nagawa na naman nating pulutan itong mga gunggong sa lipunan. Napakaganda mga bossing ng diskurso na yan and
napakaganda din ng pagre-represent ni Banat Bay sa aming mga vlogger. Kaya kudos sa iyo, Banat Bay. Congratulations sa iyong trending na mga malulupit na sagot na hindi kailangang taga-mainstream media ka, hindi kailangang abogado ka, hindi kailangang ikaw ganito, ganyan, para lang makapaglahad ka ng para sa sarili mo ay katotohanan. Bawat Pilipino may boses. Ako, ikaw, may boses. Mayaman, mahirap, may boses. Katulad po ng darating na eleksyon, lahat tayo may bilang. Ako, ikaw, girl boy, bakla tomboy, mga kababaihan, kalalakihan, bilyonaryo, milyonaryo, ay meron po tayong bilang sa boto at pantay-pantay yung ating bilang sa boto. Kaya po, again, number 53 sa balota. Para sa magandang Pilipinas, maayos na Pilipinas, malinis na Pilipinas, zero corruption na Pilipinas, mayaman na Pilipinas, mabangong Pilipinas, lahat na ng maganda sa Pilipinas. Dalhin natin dito at iangat natin pare-pareho yung buhay ng mga Pilipino. Number 53 sa balota, Pastor Apollo Kibuloy. It's now or never. Huwag nating sayangin. Hay, pag sinayang natin yan, naku po. Pag hindi pa natin to ibinoto, naku po. Wala talaga tayong natutunan sa aral ng nakaraan. Maraming salamat po ulit. Magkita-kita tayo sa susunod na vlog. Mabuhay kayo and sarang hamida po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtapos